Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa iyong dakilang biyaya. Tinignan mo kami ng may awa nung kami lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan. At upang kami maligtas, sa halip na kami, ibinigay mong iyong bugtong na anak upang maging pantubos na handog. Sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo na dumanak sa krus, hinugasan mo ang aming mga kasalanan magpakailanman at ibinigay sa amin ang kaligtasan ng walang aming sariling pagsisikap. Ginawa mo po kaming mga anak ng Diyos at binigyan mo kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Kami na tinubos ng iyong mahalagang dugo'y nagpapasalamat sa pagtitipon mo sa amin sa iyong harapan upang magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig at upang matuto ng iyong salita at upang magkaroon ng fellowship sa loob ng banal na kapulungan kasama ka. Naniniwala kami na ngayon ang Panginoon ay narito sa gitna namin. Tignan at hawakan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong mahabaging mga kamay. Punuin mo po kaming sagana sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at espiritu. Ingatan mo kami upang mabuhay kami sa natitira naming buhay na walang anumang ikahihiya bilang mga anak ng Diyos. Ang mundo'y napupuno ng kasalanan at ito'y isang nakakalito at masalimuot na panahon. Kung wala ang tulong ng Panginoon, hindi kami magtatagumpay sa masamang lahing ito. Hindi namin magagawang matupad ang banal na kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming sariling lakas. Taimtim kaming nananalangin na ingatan kami ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa panahon narito pa kami sa mundong ito, magawa nawa namin na maipakita ng tama ang pag-ibig ni Kristo at ang maluwalhating liwanag ng Diyos bilang iyong mga anak. Pakiusap, samahan at tulungan mo po kami. Sa lahat ng mga iglesia sa buong bansa at sa maraming mga iglesia sa buong mundo at sa lahat ng mga kapatiran na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon, pakiusap, hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita, pag-ibig at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang magawa nilang matupad ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng matapang na pagpapatotoo sa iyong ebanghelyo at sa pag-aakay ng maraming kaluluwa patungo sa iyo para sa kaligtasan. Kung mayroon dito na hindi pa tunay na nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, pakiusap, buksan mo po ang kanilang mga puso at gabayan sila upang makatayo sila sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Panginoon, binibigyan mo po kami ng mga salita na kinakailangan namin sa tamang panahon at tinuturuan mo kami ng dapat naming gawin. Sa sandaling ito, ipahayag mo po sa amin ang iyong salita, ang iyong banal na kalooban at turuan mo kami kung paano kami dapat mabuhay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Mga Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10. Verse 37. Hebreo chapter 10, verse 37. Basahin natin ng sabay. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Buksan muli natin ang Biblia sa Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 10 hanggang 13. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 10 hanggang 13. Basahin natin ng sabay. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito
anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na inihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Ang mundo ay talagang napakagulo. Ano man ang paghihirap na ating kinakaharap, tayong mga Kristiyano ay may tiyak na pananampalataya at pag-asa. Kaya nga, habang mas nagiging mahirap sa mundo, mas lalo tayong dapat na lumapit sa Panginoon, taimtim na manalangin, at mabuhay na may puso at pananampalataya na inaasam ang pagbalik ng ating Panginoon. Ngayong araw na ito, napili ko ang pamagat na asamin natin ang Panginoon na malapit ng magbalik. Kaya tayo na mga naligtas, nasasabik nating hinihintay ang Panginoon na malapit ng magbalik at inaasam natin ang araw na iyon. Tunay na naniniwala ako na nabubuhay tayo sa panahon kung kailan maaari nating makita ang Panginoon habang tayo ay buhay pa. Dahil ang tanda na mangyayari bago ang pagbalik ng Panginoon ay naisakatuparan na sa ating panahon. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming mga propesiya at mga pangako tungkol sa muling pagdating ni Jesus. Ang lumang tipan ay naglalaman ng maraming propesiya tungkol sa unang pagdating ni Jesus bago pa man siya dumating. At bawat isa ay natupad na. Ipinanganak siya ng isang birhen at dumating sa mundong ito sa Bethlehem. Ang mga detalye ng buhay ni Jesus, ang kanyang kamatayan bilang alay na pantubos sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pag-akyat sa langit ay naipropesiyang lahat sa lumang tipan. At lahat ng ito ay lubos na natupad. Naisakatuparan ni Jesus ang gawain ng kaligtasan sa krus at nagbigay siya ng tunay na ebidensya sa lahat sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ipinangako niya na ang ebanghelyo ay ipapangaral sa buong daigdig. At ang pangakong iyon ay naisa sa katuparan na. Ngayon, ang natitira na lamang ay ang pangako ng ikalawang pagdating ni Jesus. Halos ikatlong bahagi ng buong Biblia ay naglalaman ng mga propesiya tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang lumang tipan ay hindi lamang nagtatala ng unang pagdating ni Jesus, kundi maraming nilalaman nito ay tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus. Higit pa rito, ang mga alagad, propeta, at maging si Jesus mismo ay nagsalita tungkol sa kanyang ikalawang pagdating. At lahat ng mga ito ay walang dudang maisa sa katuparan. Mateo chapter 16, verse 27 hanggang 28. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian." Ang salitang ito'y sinabi sa kanyang mga alagad. Sinasabi na ang ilan sa kanila, may ilan na makakakita ng muling pagdating ng Panginoon na may kapangyarihan bago sila mamatay. Ngunit matagal na panahon na nagtungo sila sa Panginoon, ang mga alagad. Kaya paano natin maunawaan ang sinabi ni Jesus? Kasunod ng pahayag na iyon, makalipas ang isang linggo sa Mateo chapter 17, verse 1 hanggang verse 3, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago, at si Juan
Nagpunta sa mataas na bundok kung saan siya ay nagbagong anyo. At nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. Bigla, nagpakita sa kanila sina Moses at Elias. Makikita ito sa simula ng Mateo 17. Ang dalawang propeta mula sa lumang tipan, mga kinatawan, sina Moses at Elias. Itinuturing na pinakadakilang propeta si Moses na namuno sa mga Israelita palabas ng Ehipto at siya ang kinatawan ng kautusan. Si Elias ay taong lumakad kasama ang Diyos at nangaral ng kanyang salita sa gitna ng isa sa pinakamahirap na panahon. At dinala siyang paitaas sa langit na hindi namamatay, na sakay ng apoy ng karwahe. Biglang nagpakita sina Moses at Elias katabi ni Jesus. Ang tatlong alagad ay maaaring labis na nagulat at natakot at hindi nila mabuksan ang kanilang mga mata. Pero si Pedro na hindi makapagsalita ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, mabuti na tayo ay naririto. Kung ibig mo, igagawa ako rito ng 3 tolda. Isa sa iyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Ipinahayag niya na magandang manatili doon at iminungkahin niyang gumawa ng 3 tolda upang makapagsama-sama sila kasama ang Panginoon at sina Moses at si Elias. Sinabi ng Biblia na si Pedro na hindi nalalaman ng kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, isang tinig ang nagmula sa ulap. Mateo 17:5. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod, makinig kayo sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala sina Moses at Elias. Si Moses ay kumakatawan sa lumang tipan. Sina Moses at Elias ay kumakatawan sa kautusan at sa mga propeta. At ang mga propesiya nila ay tumutukoy kay Jesus. Ibig sabihin, kailangan nating makinig ngayon sa mga salita ni Jesus kaysa kina Moses at Elias. Ipinapakita ng tagpong ito ang pagbabalik ni Jesus. Ilang araw bago nito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa Mateo 16, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nilang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Sinabi ito sa 3 alagad na nakasaksi sa pagbabagong anyo ni Jesus kasama sina Moses at Elias. Kaya nga, sa 2 Pedro, chapter 1, sinabi ito ni Pedro bago ang kanyang kamatayan. Tingnan po natin sa 2 Pedro, chapter 1. 2 Pedro, chapter 1, verse 16. Sapagkat kami hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Ang pahayag ng kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi mga katang-isip na ginawa ng may katusuhan, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Ibig sabihin nito, kami ay mga personal na nakakita sa maluwalhating tagpo ng pagbabalik ni Jesus. Kailan nila ito nakita? Tingnan po natin sa verse 17. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian, at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Sa Mateo chapter 17, nang nagpunta sa mataas na bundok sina Jesus at ang kanyang mga alagad, nagpakita sina Moses at
Elias. Ang tagpong ito ay pagpapakita ng pagbabalik ni Jesus. Minsan, uno nang ipinapakita sa atin ng Biblia kung ano ang gagawin ng Diyos. Gaya ng isang preview bago ang tunay na pelikula. Kaya nga, sinabi ng mga alagad na personal nilang nakita ang maluwalhating tagpo ng pagbabalik ni Jesus. Ang dahilan kung bakit nagpakita sina Moses at Elias, dahil sa si Moses, nananampalataya sa Diyos at gumawa upang maligtas ang mga Israelita ay namatay sa bundok ng Nebo na hindi nakapasok sa lupain ng Kanaan. Si Elias naman, na nangaral ng salita ng Diyos at lumakad kasama ang Diyos, siya ay buhay na dinalang paitaas sa langit. Silang dalawa ay kumakatawan sa dalawang uri ng tao na sasalubong kay Jesus sa kanyang pagbabalik. Isang uri ay gaya ni Moses na namatay at muling mabubuhay upang salubungin ng Panginoon. Ang isang uri naman ay tulad ni Elias na hindi mamamatay kundi babaguhin at dadalhin paitaas habang buhay pa. Bago ang baha, buhay na dinalang paitaas si Enoch na kumakatawan kung paanong dadalhin paitaas ng Panginoon ng mga Kristiyano bago ang paghuhukom sa mundo. Kaya nga sina Moses at Elias ay kumakatawan sa mga taong muling nabuhay na papasok sa langit at sa mga sasalubong sa Panginoon na hindi mamamatay. Tignan po natin sa unang Tesalonica. Chapter 4. Unang Tesalonica chapter 4. Unang Tesalonica chapter 4, verse 16 at 17. Babasahin ko po. Unang Tesalonica chapter 4, verse 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Dito po, una nang sinabi ni Jesus ang kanyang pagbabalik, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. Ang Panginoon na ipinako at namatay bilang makasalanan upang maging pantubos sa kasalanan ng lahat ng mga tao sa mundo ay magbabalik sa maluwalhating anyo. Ang ating tagapagligtas na hinamak ng mundong ito ay muling magpapakita sa dakilang kaluwalhatian. Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw at may tinig ng arkanghel. Bababa ang Panginoon mula sa langit sa gitna ng nakamamanghang kaluwalhatian ng mga arkanghel. Ang tagpo ng pagbabalik ng Panginoon ay napakaganda. Magpapakita siya kasama ang maluwalhating hukbo ng langit at may tunog ng trompeta ng Diyos. Sa panahon iyon, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang mga kaluluwa ng mga taong naligtas na namatay ay kasama ng Panginoon. Nasa libingan ng kanilang mga katawan. Ngunit maging ang mga katawang iyon ay muling mabubuhay. Sa unang Korinto chapter 15, verse 51 to 52, na sa muling pagdating ng Panginoon, makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Parehong mensahe ang ipinahayag. Ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Mula sa sandaling iyon ay hindi na tayo mahihiwalay mula sa Panginoon at mabubuhay na tayo sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Dito,
maunawaan po natin na napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya maaari na tayo'y dalhin paitaas ng buhay, gaya ni na Elias at Enoch na hindi namatay. At ang mga namatay kay Kristo'y babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin na tinatawag na ikalawang pagdating. Sa English, tinatawag itong rapture. Ibig sabihin ay ang biglaang pagbabagong anyo at ang pagdadalang paitaas upang salubungin ng Panginoon. Tiyak na ang pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Sa Hebreo 10:37, sapagkat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Ang mahabang kasaysayan na ilang libong taon para sa atin ay isang sandali lang sa Diyos. Sinasabi sa awit 90, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang, kapag ito'y nakalipas o gaya ng isang gabing pagbabantay. Sa walang hanggang Diyos, ang 1,000 taon ay gaya ng kahapon. Isang maiksing sandali lang. Kaya nga, sa pananaw ng Diyos, mga Hebreo 10:37, sa sandaling panahon. Ibig sabihin, na siyang nangakong darating ay darating at hindi maaantala. Maaari tayong maniwala na nabubuhay tayo sa panahon kung kailan maaari nating salubungin ng buhay ang magbabalik na Panginoon. Sinasabi sa ikalawang Pedro, chapter 3, ikalawang Pedro chapter 3, verse 8 at 9, subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Itong mahabang panahon ng pagtitiis at paghihintay na ibinibigay ng Diyos sa mga tao ay para mabigyan ang mga makasalanan ng pagkakataon na maligtas. Sinasabi rin sa ikalawang Pedro 3:15, inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Maging sa ngayon, matyaga siyang naghihintay. Ngunit itong panahon ng pagtitiis ay biglang magwawakas. Hindi ito walang katapusan. Kapag natapos na ang oras, magwawakas na ito. Kaya nga, tiyak na magbabalik ang Panginoon. Sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. May hindi mabilang na mga propesiya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Halos 3 bahagi ng lahat ng mga propesiya sa Biblia ay tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Parehong maraming mga propesiya sa Luma at Bagong Tipan. Ngunit may mga tanda na may sasakatuparan bago ang kanyang pagbabalik. Sa Mateo 24, verse 1 at 2, sinabi ni Jesus ang pagkawasak ng Jerusalem. Ikinagulat ng mga alagad. Verse 3, sabihin sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Nung nasa bundok ng Olibos si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, tahimik nila siyang tinanong. Ang pinakamahalagang tanong ay, kailan mawawasak ang Israel? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Nakasabay ng pagbabalik ni Jesus. Gustong malaman ng mga alagad ang mga tanda na mangyayari bago ang araw na iyon. Kung sinabi ni Jesus, walang tanda, magiging simpleng usapan lang ito. Ngunit ipinaliwanag niya ng detalyado ang mga tanda ng katapusan ng panahon. Nagsalita ng maraming ulit ang Panginoon tungkol sa mga tanda na mangyayari bago ang kanyang ikalawang pagdating. Ilan sa maraming mga salitang iyon, tingnan natin sa Lucas chapter 21. Lucas chapter 21. Verse 10. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, babangon ang isang bansa laban sa bansa
at ang isang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Ngayon, ang Panginoon ay nagsalita ng saglit dito. Ito ang mga tanda na darating bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian, isang bansa laban sa bansa. Maraming ganitong kaso. Ito ang digmaan ng mga ideya. Sa ating bansa rin, ilang mga tao ba ang namatay sa panahon ng Korean War? Maging sa ngayon, ang mga taong may parehong lahi ay nag-aaway-away dahil sa magkakaibang ideolohiya. Sa katunayan, isa itong digmaan. Kaya nga, babangon ang isang bansa laban sa bansa. Naghahanda ang malalaking bansa para sa digmaan. Nung sinabi ni Jesus ito, halos 2,000 taon nang nakalipas, wala pang mga sandatang nuklear at hindi naiisip ang mga digmaang pandaigdigan. Ngunit ngayon, ang mga makapangyarihang bansa ay nasasandatahan ng mga sandatang nuklear. At kapag sumabog ang nuklear sa isang lugar, sasabog ito ng sunod-sunod. Kaya ang buong mundo ay masasangkot sa isang digmaang nuklear at tatawagan itong ikatlong digmaang pandaigdig. Kaya ayon sa sinasabi ng mga scientists, kapag nagsimula ang digmaang nuklear, ang planetang ito ay ganap na masusunog sa loob ng 30 minuto. Hindi lamang po isang beses, kundi higit sa 100 beses. Ngayon, kabilang ang North Korea, 8 bansa ang may sandatang nuklear. Mayroon po silang libu-libong sandatang nuklear. Ngunit hindi lamang nito matutupok ang buong mundo ng isang beses, kundi higit 100 beses. Kung titignan natin sa Apokalipsis 16, sinasabi nito ang digmaan ng Armageddon. At kung titignan nyo sa Ezekiel 38, ang huling digmaan, verse 15, kaduluduluhang bahagi ng hilaga. Ito ang Moscow na direktang nasa hilaga ng Israel. Ros at Meshek. Ros, pupunta ako sa Moscow 1 beses kada taon sa loob ng ilang mga taon upang mangaral. Ros ang Russia sa English. Kaya tinawag itong Ros. Roske. Tama po? At ang Ros at Meshek, Meshek ay ang Moscow. At ang Tobolsk, naroon pa rin ang lahat ng mga iyon. At kapag ang Russia ay humayo upang umatake sa Israel, mayroon pong mga bansa na kikilos parang mga pinuno. Ang bansang gaganap bilang pinakapinuno ay Persia, Iran. Sa Biblia, tinatawag itong Persia. Kampi sa Amerika ang Iran nung panahon ng Pahlavi. Ngunit bigla silang nagtaksil sa Estados Unidos at naging kampi sa Soviet. Ngayon, naghahanda ang Iran at gumagawa sila ng mga sandatang nuklear. Nakagawa na sila ng marami. Ang layunin ng paggawa ng mga sandatang nuklear ay upang maatake ang Israel. Kaya sa Israel, pinatay nilang 4 na scientist na gumagawa ng mga sandatang nuklear ng Iran. Sa pagkaalam ko, isang araw, isang scientist ang sumakay sa kanyang sasakyan upang magmaneho. Pinaandar niya ang makina nito at sumabog ang sasakyan. Hindi hinahayaan ng Israel ang mga sandatang nuklear ng Iran. Gumagawa ng mga sandatang nuklear ang Iran ngayon. Sa katunayan, gagawa pa sila ng marami. Marahil, ang Iran ang pinakang pinuno.
At sa Biblia, binago nila ang pangalan ng kanilang bansa mula sa Persia at naging Iran. Kaya nga Iran ang tawag dito. At sa Ezekiel chapter 38 at 39, ang pinakang hilagang bahagi ng Rosh ay bababa upang pangunahan ng maraming bansa sa pag-atake sa Israel. Ezekiel 39, sinabi na lahat sila ay babagsak at mamamatay kapag inatake nila ang Israel. Ezekiel chapter 38, may isang kamanghamanghang pangyayari. Verse 4, paiikutin kita at kakawitan ko ng mga pangbingwit ang iyong mga panga, ilalabas kita upang umatake sa Israel. Bakit po? Ito ang pinuno ng mga ateistang komunismo. Ngayon, pinagmamalaki ni Putin na marami silang sandatang nuklear. Pinagmamalaki nila, marami silang sandatang nuklear. Sa katunayan, mas marami silang sandatang nuklear kaysa sa Estados Unidos. Kasalukuyan silang nakikipagdigma ngayon sa Ukraine. At matapos din ang digmaang ito, isang araw, kapag natapos na ito, sinasabi nilang aatake sila sa Israel. Wala na sa matinong pag-iisip si Putin. Kung makikita natin ngayon, napakaingay ng pagtugon nila sa mga nagbabanta sa kanila gamit ang mga sandatang nuklear. Kaya ngayon, aatake ang Russia sa Israel, kasama ang maraming mga bansa. At sa Zacarias chapter 14 at sa Ezekiel chapter 39, sinasabi nito na babagsak sila at mamamatay sa Israel. Sa Ezekiel chapter 39, nang lumaban sila sa Israel, sabi dito, verse 6, ako'y magpapasapit ng apoy sa Magog at sa mga naninirahang tiwasay sa mga pulo. Iyon ang Estados Unidos. Makikialam ang Estados Unidos sa digmaang iyon. Hindi ito digmaan na tinitignan kung sino ang mananalo, kundi ito isang digmaan na maghuhukom sa mundo sa katapusan. Hindi po malayo ang digmaang ito. Alam niyo po, ang doomsday clock na ginawa ng mga scientists, ito ay 70 segundo bago matapos ang mundo. 70 segundo. Hindi mga manghuhula ang gumawa nito, kundi ginawa ito ng mga scientists na kinalkula ang lahat ng mga bagay at sinabi nila kung gaano karaming oras pa ang natitira bago ang huling digmaan sa katapusan ng mundo. Ang doomsday clock ay nagpapakita ng 70 segundo bago ang katapusan. Hindi natin ito sinusukat gamit ang minuto, kundi sa segundo. Para itong time bomb. Hindi natin ito may tatanggi. Sabi sa Isaiah 50:11, narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo. Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinisindihan. Awit 9:15, nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa, sa lambat na kanilang ikinubli, sarili nilang mga paang nahuli. Nang wasakin ang Sodoma at Gomora noon, apoy at asupre nahulog mula sa langit. Ang lugar kung saan nawasak ang Sodoma at Gomora noon ay ang Dead Sea, ang pinakamababang lugar sa mundo. Ito ay 400 meters na mas mababa kaysa Mediterranean Sea. Wala ni isang dahon ng damo o isda roon. Ito ang Dead Sea, ang dagat na patay. May bukal ng asupre pa rin doon. Nakapunta na ako sa bukal na iyon at mayroong mga asupre doon. Kapag nagsindi ka ng apoy, aapoy lahat ng mga iyon. Gawa ito sa pinakapurong asupre. Walang katulad yun sa buong mundo. Kaya napakalinaw na nawasak sila sa pamamagitan ng asupre. Ngunit kapag hinatulan na ng Diyos ang daigdig sa katapusan, hindi magiging ganon. Hindi na kailangang bumaba ang asupre mula sa langit. Sinabi sa Isaiah 50:11, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong
sinindihan. Mamamatay ang lahat mula sa bombang ginawa ng mga tao. Sa huli, magkakaroon ng kahirapan sa ekonomiya sa buong mundo. Gagawa ang mga tao ng sandata na papatay sa mga tao. Isipin po natin ito. Isa itong kahibangan. Pinipigilan ng UN na magkaroon ng panganib ng digmaan at sinusubukan nilang panatilihin ang pandaigdigang kapayapaan. Ngunit hindi kayang mapahinto ng UN ang digmaan. Hindi tiniyak ng United Nations ang kapayapaan. Maaaring mangyari ang digmaan anumang oras. Kapag nagsimula ang digmaang nuklear sa isang lugar, magiging digmaang nuklear ito sa buong mundo. Nalalaman natin lahat na ang huling ikatlong digmaang pandaigdig ay digmaang wawasak sa sangkatauhan. Hindi na malayo ang araw na iyon. Babangon ng isang bansa laban sa bansa at isang kaharian laban sa kaharian. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, babangon ng isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako, magkakaroon ng taggutom at mga salot. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako magkakaroon ng taggutom. Malalakas na lindol. Ang lindol ay nangyayari sa tuwing niyayanig ng Diyos ang mundo. Nagkakaroon ng malakas na lindol nung namatay si Jesus sa krus. Iyon ay naisakatuparan ni Jesus. Ang gawain ng kaligtasan at ang kahatulan ay napagpasyahan din. Kaya sa Isaiah 24:20, pagiray-giray na parang taong lasing ang lupa. Ito'y gumigiray na parang dampa. Okay? Malakas na lindol. Ang lupa'y nahayanig na parang duyan. Tinatawag itong malakas na lindol. Sa buong mundo, isa itong kalamidad. Lindol pagkatapos taggutom. Dahil sa pagbabago ng klima, maraming mga taong nagugutom at namamatay dahil hindi umuulan. Alam niyo po ba ito? Nakatira tayo sa magandang paligid, kaya hindi natin alam na nagugutom ang mga tao sa mga naghihirap na bansa. Hindi natin alam na nagugutom ang mga tao. Taggutom at pagkatapos salot. Tumutukoy ang salot sa mga nakakahawang sakit. May nakakahawang sakit sa buong mundo. Dati may mga sakit na tinatawag na Black Death at maraming iba pang viruses. Maraming dahilan ng maraming kamatayan. Ngunit ang mga iyon ay isang lugar lamang nangyari. Gayunpaman, ang COVID-19 ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Hindi po ba? Sa kabutihang palad, medyo nagiging maayos na sa ngayon ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi tayo dapat maging kampante. May mga babala na magkakaroon ng mas higit na nakakahawang sakit sa inaharap. Magkakaroon ng malalakas na lindol. Sa iba't ibang dako, magkakaroon ng tagutom at salot. Nakakahawang sakit. Yayanigin ng Diyos ang mundong ito. Hindi hahayaan ng Diyos na mabuhay pa ng patuloy ang mga tao sa mundong ito. Sa Lucas 17:26, at kung paano nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang mangyari sa mga araw ng anak ng tao. Genesis 6, nakita ng Panginoon napakasama na ng tao sa lupa. Dahil lumalaganap na ang kasamaan na napagpasya ng Diyos, hatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig upang lipulan ito ng tuluyan. Alam niyo po ba ito? Ang Sodoma at Gomorra ay nawasak sa pamamagitan ng apoy at asupre. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomorra sa pamamagitan ng apoy at asupre nagpapakita ng huling paghuhukom kung saan ang mundo ay hatulan sa pamamagitan ng apoy. Mateo chapter 24 verse 37. Kung paano sa mga araw ni Noe. Okay? Lucas 17, gayon din sa mga araw ni Lot. Tingnan natin, Zephanias chapter 1, verse 2 at verse 3. Zephanias chapter 1, verse 2 at verse 3. Aking lubos na lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking pupuksain ang tao at ang hayop, lilipulin ko ang mga ibon sa himpapawid
at ang mga isda sa dagat, at ang katitisuran kasama ang masasama. Aking aalisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Sinulat ang talatang ito, 2,600 years na ang nakalipas. Dito sinabi ng Diyos, aking lubos na lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Tinutukoy nito ang huling paghuhukom sa mundo. Aking pupuksain ang tao at ang hayop, lilipulin ko ang mga ibon at ang mga isda sa dagat. Nung panahon ng baha, hindi naapektuhan ang mga isda sa dagat. Gayunpaman, sa huling paghuhukom, maging mga isda'y malilipol. At ang katitisuran, kasama ang masama, aking aalisin ang sangkatauhan sa ibabaw ng lupa. Pinapakita nito, lubusang wawasakin ng Diyos ang mundo at walang ititira dito. Nakakatakot ang mensaheng ito, hindi po ba? Pinapahayag nito ang paghuhukom ng Diyos. Naitakda na ang paghuhukom sa mundong ito. Ikalawang Pedro 3, sa pamagitan din nito, ang daigdig noon, inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamagitan ng gayon ding salita ang kasalukuyang langit at lupay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Malinaw na sinasabi dito na ang mundo ay huhukuman sa pamagitan ng apoy. Sa kasalukuyan, sa North Korea, gumagawa sila ng mga malalaking sandata at patuloy na nagbabanta na gagawing dagat ng apoy ang lahat ng mga bagay. Samantala, ginagatungan pa ng Russia ang mga pagbabantang ito. Tunay ngang nabubuhay tayo sa ilalim ng anino ng huling digmaan. Kasabay ng digmaang ito, humaharap din tayo sa mga sakuna, sa mga lindol, mga salot, at mga nakakahawang sakit. Sa Mateo 24, sinasabi, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Verse 12. Ang kasamaan ay tumutukoy sa kasalanan. Lalaganap ang kasalanan. Inaabandona ng mga magulang ang kanilang mga anak. At ang mga anak naman, iniiwan ang kanilang mga magulang. Walang pag-ibig. Marami sa mga mag-asawa ang naghihiwalay. Ang moralidad ay bagsak na. Napakatindi ng sexual na kasamaan sa mga sinasabing umuunlad ng mga bansa. Legal na ang same-sex marriage. At ang mga bansa nag-uunahan sa pagpasa ng ganong batas. Maging sa ating bansa, ang ibang miyembro ng National Assembly at ibang profesor sa universidad ay hayagang sinasabi na dapat nating gawing legal ang same-sex marriage gaya ng ibang bansa. Ngunit ang mga Kristiyano ay tinututulan ito. Kahit na hindi pa legal ang same-sex marriage dito, pinawalang bisa na ang batas sa pangangalunya. Ang pangangalunya, hindi na itinuturing na isang krimen. Maaaring ipinagbubunyi ito ng mga taong hindi tapat. At ngayon, maging ang aborsyon ay binibigyang katwiran. Sinabi na may partikular na bilang ng buwan na pwede itong isagawa. Ang pagtulak sa liberalisasyon ng mga batas sa aborsyon ay dumarami. May ilang mga kaso na maging mga bagong silang na sanggol ay itinatapon sa basurahan. Wala nang pag-ibig. Naging malupit na ang mga tao. Ang gawing legal ang abortion ay ang gawing legal ang pagpatay sa sanggol. Ang mga bagay na hindi maisip noon ay nangyayari na ngayon. Ang kasalanan ay dumarami sa lahat ng dako. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos darating ang wakas. Ang ebanghelyo ay pinapangaral sa buong daigdig. Nung sinabi ito ni Jesus, maging ang kanyang mga alagad nahirapang unawain ito ng lubusan. Nung mga panahong iyon, ang kasulatan ay nakasulat sa Hebreo lamang at ang ibang bahagi ay Aramaic, gaya sa Lumang Tipan. Pagkatapos ng panahon ni Jesus, ang Bagong Tipan naman ay naisulat sa Greek, Griego.
Gayunpaman ang sinabi ni Jesus sa mga salitang ito, ang kasulatan ay hindi pa naisasalin sa mga wika ng ibang mga bansa. Ang propesiyang ito ay naipahayag bago nagkaroon ng pagsasalin. Upang maipangaral ito, kailangan maisalin ng Biblia. Sang-ayon ba kayo? Alam niyo ba kung sa ilang wika naisalin ng Biblia? Naanunsyo na ito na naisali na sa 3,686 na mga wika. Mayroong libu-libong mga wika sa mundo. At ang Biblia ay naisali na sa lahat ng mga wika na maaaring isulat. Hanggang sa dulo ng mundo, maging tayo po'y narating nito. Isang bansa na nasa dulo ng silangang bahagi ng mundo. Ayon sa mga kasulatan, ang Ebanghelyo ay nagsimula sa Jerusalem. Ipapangaral na ngayon hanggang sa dulo ng mundo sa pamamagitan ng broadcasting, mabilis na transportasyon at mga material na isinulat. Ang Ebanghelyo ay nakarating na sa lahat ng dako. Ang mga tanda na sinabi ng Panginoon bago ang kanyang ikalawang pagdating ay natutupad na sa panahon natin. Mayroon po bang hindi natupad? Isa sa pinakamahalagang tanda ay ang pagbangon ng Israel. Mateo 24:32. Sinasabi, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Mateo 21, nakita natin na isinumpa ni Jesus ang puno ng igos na walang bunga at ito'y agad na natuyo. Inuna ni Bertrand Russell ang pangyayaring ito sa kanyang libro na Why I Am Not a Christian. Ang ina ni Russell ay pinalaki ng kanyang lola sa istriktong turo ng Kristiyano. Ngunit tinanggihan ni Russell ang Kristyanismo. Ang isa sa mga dahilan na sinabi niya ay dahil sinumpa ni Jesus ang puno ng igos at ito'y namatay. Inisip niya ang ganito, na si Jesus ay kakaiba. Kung iahambing sa pangyayaring may isang taong umakyat sa puno ng persimmon, nung wala siyang makitang bunga, nagalit siya at pinutol niya ito gamit ang palakol. Sinabi niya, ang puno ng persimmon na ito'y walang silbi. Ganyan ang pagkaunawa at pagpuna ni Russell sa pangyayaring ito. Sinumpa ba ni Jesus ang puno ng igos dahil nagalit siya at wala itong bunga? Hindi. Ang puno ng igos ay maraming dahon, ngunit walang bunga. Sumisimbolo sa Israel ang puno ng igos. Sa Biblia, kadalasang ginagamit bilang isang metapora para sa Israel. Halimbawa, Jeremias 24:8. Ngunit ganito ang sinasabi ng Panginoon, tulad ng masasamang igos na sa kasamaan ay hindi makakain, gayon ko ituturing si Sedekias na hari ng Juda. Ang Israel dito ay inihahambing sa masasamang igos na hindi makakain. Ito yun nung ang mga tao ay nabigong sumunod sa salita ng Diyos. Gayunpaman, ang puno ng igos ay walang bunga, ngunit maraming dahon, kumakatawan sa Israel. Habang taglay nilang pangalang bayan ng Diyos, ipinapangili nila ang Sabat at sinusunod nila ang kautusan, pero napalayo sila sa Diyos at nawala ang kanyang pagmamahal sa kanila. Ang ginawang ito ng pagsumpa sa puno ng igos sa isang aral tungkol sa paghuhukom na darating sa bansang Israel. Mateo 24. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon. Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na nasa mga pintuan na. Ang bansang Israel ay bayang pinili ng Diyos. Ngunit noong BC 586, winasak sila ng Babylonia. Sinuway nila ang kautusan at napuno ng kasalanan ang lupa kaya ipinahintulot ng Diyos na sunugin ng Babylonia ang templo na itinayo ni Solomon. Ang mga mahihirap na magsasaka lamang ang itinira nila habang ang iba'y dinalang bihag sa Babylonia. Pagkatapos ng 70 taon, bumalik sila ngunit nanatili sila sa ilalim ng pamumuno ng malalakas na mga bansa, Babylonia, Persia, Greece, Roma sa loob ng halos 600 taon. Nung sinakop ng Romang Israel, inaasahan ng mga Hudyo na sasakupin ni Jesus ang Roma at palalayain ng Israel. Gayunpaman, sapagkat hindi niya ito ginawa, tinanggihan nila siya bilang Mesiyas at ipinako siya. Noong AD 70, pinamunuan ng Romanong si General Titus ang isang hukbo at walang awang pinagpapatay 1.1 milyon na mga Hudyo. Sinunog din nila ang templo sa Jerusalem. Ikalawang templo na itinayo ni Zerubbabel. Maging ang templo na itinayo sa loob ng 46 na taon ay sinunog din. Pinatay nila 1.1 milyon na mga tao
at hinuli ang 97,000 at ginawang mga bilanggo. Dinala sila sa Roma at pinilit na magtrabaho sa pagtatayo ng Colosseum kung saan marami sa kanilang namatay. Ito'y isa sa pangyayari sa kasaysayan. Pagkatapos niyon, ang mga Israelita ay hindi na pinayagang tumira sa lupay ng Israel at ang mga Hudyo'y ikinalat sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng 1,900 years, wala silang bansa. Marami sa kanilang namatay na nagpapalipat-lipat sa ibang lugar. Mga tao sila na nagtitiis ng lahat ng uri ng pagdurusa at pagpatay. May mga Hudyo na itinago ang kanilang pagiging Hudyo at namuhay silang patago upang mabuhay. 2,600 years na ang nakalipas mula nang winasak ang kanilang bansa dahil ang kaharian ng Juda ay bumagsak noong 586 BC. Pinaalis sila mula sa lupaing iyon, 1,900 years na ang lumipas. Sino magsasabing iyon ay isang bansa? May bansang Israel dati sa nakalipas na panahon, isang Hudyong bansa. Parang gaya nito, ng isang lupain na makikita lamang sa mga alamat. Ngunit ang Israel na inakalang wala na ay biglang nagkaroon ng kalayaan noong May 14, 1948. Sa lupalop ng mundo may ganitong bansa. Pagkatapos mawala sa kanila ang kanilang lupain sa loob ng 2,600 years at pinatalsik sila sa kanilang lupain sa loob ng 1,900 years. At paano ang mga Hudyo na trinatong parang dumi ng tao sa buong mundo, pinagpapatay, saan man sila mapunta, nagkamit ng kalayaan. Ngunit ang mga Hudyo ay nagtipon sa Tel Aviv, sa baybayin ng Israel, nagrenta ng Art Museum at idineklara isang malayang estado. Sinabi ng mga Arabong bansa, anong ginagawa nyo? Naglalaro ba kayo? Anong klaseng bansa kayo? Ngunit biglang sinabi ng Estados Unidos, kinikilala namin ang kalayaan ng Israel. Sinabi ng United Kingdom, kinikilala namin ito. Agad na kinilala ng mga makapangyarihang bansa ang Israel bilang isang malayang estado. Kaya naisip nila, hindi ito biro. Hindi namin ito matatanggap. Nang sumunod na araw, sumiklabang digmaan. Idineklara ng Israel ang kanilang kalayaan. May 14, 1948. Nang sumunod na araw, nilusob ang Israel ng mga hukbo ng Arabo. Inakala nila na ang mga Israelita ay walang sandata at walang mga sundalo. Ngunit nanalo sila. First Middle East War. Second Middle East War, 1956. Third Middle East War. Natamo nila ang malaking tagumpay. Ngayon binuo ni Presidente Nasser ang United Front kasama ang 14 na mga Arabong bansa na nakapalibot sa Israel. Binalak nilang wasakin ang Israel sa isang iglap sa pamamagitan ng pagtaboy sa kanila sa Mediterranean Sea. May poster na ginawa ang mga Arabo sa isang linggo bago sumiklabang digmaan. Nagpapakita ito ng larawan ng Israel na itinapon sa Mediterranean na may katagang, pumunta kayo sa impyerno mga Zionista. Ngunit sa loob lamang ng 6 na araw, nakamit ng Israel ang malaking tagumpay laban sa makapangyarihang mga bansa na may bilang na 120 million. Nang panahon iyon, ang populasyon ng Israel, 2.25 million. Lumaban sila sa 120 million na mga tao mula sa 14 na mga bansa. At sa loob lamang ng 6 na araw, natamo ng Israel ang malaking tagumpay. Naisip niyo ba ito? Noong October 1973, habang nasa Fourth Middle East War, nakamit din ng Israel ang malaking tagumpay. Nang panahong iyon, muntik na itong mauwi sa digmaang nuklear. Ngunit ang Israel ay nanalo ulit. Kung titignan ng Israel, ay kayang wasakin ng mga Arabong bansa sa isang iglap. Napakaliit na populasyon. Noong 6-day War, ang lupay ng Israel ay kasinlaki ng probinsya ng Gangwon sa South Korea. Na lupaing nakuha nila noong First and Second Middle East War. Ang populasyon nila ay 2.25 million lamang. Kaya mukhang wala silang magagawa. Ngunit kahit na nagsanib pwersa ang mga Arabong bansa at lahat ng makapangyarihan, mga Muslim, hindi nila natalo ang Israel. Bakit po? Walang kagaya nito sa kasaysayan ng mga digmaan sa mundo. Bakit? Sapagkat ang nagpakalat sa bayan ng Israel ay ang Diyos. Ginawa niya ito upang ipakita sa mundo kung gaano kalaking kasalanan ang pagtanggi sa Kristo. Hindi lamang sa Israel kundi sa buong mundo. Ikinalat niya sila sa buong mundo. Hinayaan silang mapatay saan man sila magtungo sa loob ng 1,900 years. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, 6 na milyon
mga Hudyo ang pinagpapatay sa Europa. Walang awang pinatay. Nung panahon ng Crusades, nagpunta ang mga Crusaders sa mga bayan at sinabi, ang mga Hudyo ay mga anak ng dyablo na pumatay kay Jesus, patayin sila. Nung kumalat ang Black Death, pinaratangan ang mga Hudyo sa paglason sa mga balon at sa pagpatay sa mga tao. Sa tuwing may nangyayari, sinisisi nila ang mga Hudyo at pinapatay sila. Isang bansang labis na nagdusa ay biglang nakamit ang kalayaan. Anong sitwasyon ngayon? Nakamit ng Israel ang malaking tagumpay mula sa 4 na Middle East War. Lumaki ang populasyon ng Israel. At mayroon na ngayon halos 8 milyon na mga Hudyo na inirahan sa Israel. 6 na milyon Hudyo nakatira sa Estados Unidos. 6 na milyon nakakalat sa ibang lugar. Kahit pa magsama-sama sila, ang bilang nila wala pang 20 milyon. Ang kanilang populasyon ay maaring halos kasindami ng populasyon ng malaking syudad sa ating bansa. Ngunit tignan nyo kung paano sila nakikilala sa buong mundo ngayon. Hindi ba? Nakapagtaka iyon? Sinabi ng Biblia na ang bayan ng Israel ay ikinalat at winasak dahil sa kasalanang pagtanggi kay Kristo. Ngunit pinanauli sila ng Diyos upang ipakita na siya ay buhay pa. Ang bayan ng Israel ay ikinalat sa buong mundo at ang lupain na ibinigay sa kanila ng Diyos ay naging disyerto at naging sira. Kaya inisip ng mga tao sa mundo, mukhang ang Diyos ng Israel ay patay na. Mga Hudyo, kayo ang bayang pinili ng Diyos. Ngunit tingnan ninyo, bakit naging ganito ang lupaing ibinigay ng Diyos sa inyo? Ito noon ay lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, masaganang lupain. Nagtanong sila, bakit naging desyerto ang lupain? Bawat tao ay may sariling sagot. Ngunit kahit na ang Israel nagkasalat, nawasak, ang Diyos ay hindi namatay. Upang ipakita na ang Diyos ay buhay pa, ibinangon niya ang Israel. Maging hanggang ngayon, maraming mga Hudyong hindi pa rin alam na si Jesus na ipinako ng kanilang mga ninunoy ang Kristo. Maraming mga Hudyo ngayon ang hindi naniniwala sa Diyos. Sapagkat noong ikalawang digmaang pandaigdig, noong pinatay ang 6 million sa mga concentration camp, gaano man sila umiyak sa Diyos, hindi niya dininig ang kanilang mga panalangin at hinayaan silang mamatay. Dahil dito, naniwala silang walang Diyos. Kaya maraming mga Hudyo ang hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, sa Tel Aviv, sinasabi na naroon ang pinakamaraming bilang ng mga homosexual sa mundo. Mula sa mga Hudyo, marami ang nagsasabi na walang Diyos. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Ngunit bakit tinutulungan pa rin ng Diyos ang Israel? Sa Ezekiel 36, sinasabi na pananauluin ng Diyos ang Israel. Hindi alang-alang sa mga tao, kundi alang-alang sa kanyang pangalan, upang ipakita ang patunay na ang Diyos ay buhay. Sa pamamagitan ng Israel, pinanauli ng Diyos ang kanyang pangalan. At ang sino mang sumubok na wasakin ng Israel ay sumasalungat sa Diyos. Kapag sinusubukan ng mga tao na hadlangan ang plano ng Diyos, sila ay lubos na mabibigo. Kapag binabangon ng Diyos ang bayan ng Israel, walang bansang makakawasak sa Israel. At nangako ang Diyos ng bansang Israel ay hindi na muling mawawasak. Kaya ang sino mang bansa na lumalaban sa Israel, sa katunayan ay nakikipaglaban sa Diyos. Kung may taong kayang wasakin ang bansang Israel mula sa mundo, magagawa nilang gawing sinungalin ang Biblia. Dapat niyong maintindihan iyon. Ang bansang Israel, ang patunay na ang Diyos ay buhay. Kaya hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ng mga Israelita hanggang sa wakas ng mundong ito. Kundi, mas tungkol ito sa Diyos na nasa likod ng Israel. Kaya walang bansa na makakatalo sa Israel. Tignan niyo ang nangyayari ngayon. Nagpakawala ang Hamas ng libu-libong missile upang burahin ang Israel sa isang iglap. Ngunit anong nangyari? Libu-libong mga taong namatay sa Gaza Strip. Hindi lamang ang Hamas, kundi pati ang Iran. Pati Syria. At ang iba pang mga bansa ang laban sa Israel. Itong maliit na bansang Israel ay walang humpay na lumalaban. Anong ibig sabihin na sa panahon natin nagkamit ng kalayaan ng Israel at nakapanumbalik?
Ito ay isang malinaw na tanda na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Malinaw na tanda na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Sinasabi sa Isaiah 28:22, sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagkawasak mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. Gaya ng pagpasya niyang wasakin ang lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng baha, determinado na siyang wasakin ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Ito ang katapusan. Ikalawang Pedro chapter 3:10, binasa natin kanina. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang gawang naroon ay masusunog. Sinasabi ng lahat ng bagay ay masusunog, at ang mga sangkap ay matutupok. Ang mga pangunahing sangkap ay matutupok. Mawawala ito. Walang matitira para sa mga tao sa mundo. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Ikalawang Pedro 3:13. Kapag bumalik ang Panginoon, iyon na ang magiging wakas ng mundo. Gayunpaman, ang pagbangon ng Israel ay nangangahulugan na ang katapusan ng mundo'y malapit na. Sinasabi sa Isaiah 28:22, sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagkawasak mula sa Panginoong Diyos ng mga hukbo sa buong lupa. Chapter 10 verse 22, sapagkat bagaman ng iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, tanging ang nalabi lamang sa kanila ang babalik. Ang pagkawasak ay naiutos na inaapawan ng katwiran. Habang sila'y tinuturing na patay, nakakalat sa mundo, sinasabi na ang nalabi sa kanila ay babalik. 144,000 sa kanila tatanggap ng kaligtasan. Ang pagkawasak ay naiutos na inaapawan ng katwiran. Ang pagkawasak ay nangangahulugan na ang mundo ay madudurog at ikakalat. Ito'y nakakatakot. Ang Diyos, sa kanyang hustisya na matyaga niyang pinipigilan hanggang ngayon, ay tiyak na hatol sa mundo. Ang pagbangon ng Israel ay sinadya upang ipakita sa atin na ang araw ng paghuhukom para sa mundong ito ay malapit na. Noong bumagsak ang Israel, nagpasimulang ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, at ang pagpapanumbalik sa Israel ay kumakatawan na malapit na ang araw ng paghuhukom. At sa katunayan, ito'y nangyayari sa ating panahon. Sa Mateo chapter 24 verse 33, sinasabi, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ang pagpapanumbalik sa Israel ay ang pinakamalinaw na tanda na ibinigay ng Diyos sa atin na napakalapit ng araw ng pagbalik ng Panginoon. Ang Israel ay malaya na sa panahon natin ngayon. Pagmasdan po natin kung gaano po kalakas ang Israel ngayon. Kahit na nga sila'y isang maliit na bansa lamang, sila'y walang takot na lumalaban sa malalakas na mga bansang Arabo. Gayunpaman, ang mga Israelita, ang mga tanda ng pagbabalik ng Panginoon na ipinapakita sa atin. Pagkatapos, anong mangyayari kapag nagbalik na ang Panginoon? Ang talatang binasa natin kanina, unang Thessalonica 4:16, sa pagbalik ng Panginoon kasama ang kanyang mga anghel, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. At ang mga nabubuhay pa ay babaguhin sa isang iglap upang salubungin ng Panginoon. Ito po yung mangyayari sa ating panahon. Hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang lahing ito. Habang nabubuhay po ang mga tao sa lahing ito, maaaring isipin ninyo na hindi maaari, maaaring hindi ito mangyari. Ngunit ito ay tiyak na mangyayari balang araw. Hindi palaging hindi mangyayari. May iba pa bang lahi sa kasaysayan na kagaya ng sa atin? Mayroon pa bang ibang lahi na kagaya ng sa atin kung saan ang mga propesiya ng Biblia ay eksaktong naisakatuparan?
Kung darating ang Panginoon ngayong araw, wala pong magiging problema sa Biblia. Ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagtitiis na maghintay hanggang ngayon ay upang mapahintulutan ng maraming mga kaluluwa na maligtas at upang mabigyan ng pagkakataon ng mga ligtas na higit pang mabuhay para sa Kanya. Kaya ang mga naligtas, kailangan maging gising. Anong ugnayan po ba ang mayroon tayo sa mundong ito? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang mabuhay ng masagana at magpasasa, kagaya ng mga tao sa mundong ito. Sa halip ay binigyan niya tayo ng maiksing pagkakataon upang sumunod sa Kanya at gumawa para sa Kanya, nang higit upang tayo makatayo sa Kanyang harapan sa hinaharap ng walang ikahihiya. Hindi maaring mabuhay na gaya ng mga tao sa sanlibutan na nakatakda sa pagkawasak ang mga ligtas. Tingnan po natin sa Pilipos chapter 3. Pilipos chapter 3, verse 20 at 21. Basahin natin ang sabay. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula roon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng Kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa Kanya upang maipailalim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Ang mga naligtas ay hindi nabubuhay upang mabuhay sa mundong ito, kundi upang mabuhay sa langit sa pamamagitan ng ating pagkamamayan doon. Maaari nating sabihin na tayo ay may dual citizenship. Ang bawat isa sa atin ay may pagkamamayan na ibinigay para sa ating pisikal na katawan dito sa lupa. Ako ay mamamayan ng Republika ng Korea. At kasabay nito, may pagkamamayan din ako sa langit. Ngunit ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Ang ating pagkamamayan sa lupa ay malapit nang mawala. Mula roon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sigurado po kayo? Gusto niyo po ba dumating na siya agad? Gumawa ako ng kimchi kasi at inimbak ko pa para maburo. Nagparehistro ako para magkaroon ng bagong apartment. At napanalunan ko ang pinakamataas na palabag. Sa palagay ko, mabubuhay pa ako ng matagal. Naisip po ba nyo kung gaano kaluwalhati ang araw na harap tayo sa Panginoon? Walang bagay sa mundong ito ang mayahambing natin kahit 110,000% ng kaluwalhatiang iyon na kumikilos sa Kanya upang maipailalim sa Kanyang sariling lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng Kanyang kaluwalhatian. Hamak na katawan. Ang katawan na madaling magkasakit, madaling magkasala, ang katawang ito'y babaguhin at magiging maluwalhating katawan gaya ng sa Panginoon. Isipin niyo po ito. Ito'y gaya ng nakadiring uod ng umunguyan ng mga dahon na babaguhin at magiging isang napakagandang tiger butterfly at lilipad. Tayo rin naman po ibabaguhin patungo sa maluwalhating katawan, kagaya ng sa Panginoon sa araw ng pagbabalik. Tingnan natin, unang Tesalonica, chapter 1, verse 10. Unang Tesalonica, chapter 1, verse 10. Basahin po natin. Unang Tesalonica, chapter 1, verse 10. Unang Tesalonica, chapter 1, verse 10. At upang hintayin ang Kanyang anak mula sa langit na Kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa poot na darating. At upang hintayin ang Kanyang anak, si Jesus mula sa langit na Kanyang binuhay mula sa mga patay. Tayo po ay Kanyang hinihintay. Ngunit ang dahilan ng Kanyang pagdating ay ito, si Jesus na nagligtas sa atin mula sa puot na darating. Ang puot na darating ay tumutukoy sa puot ng Panginoon, ang paghuhukom sa mga tao na hindi sumampalataya sa Ebanghelyo hanggang sa huli. Ang puot ng Diyos na darating ay ang matinding kapigatian ng mundo. Kaya si Jesus ang magliligtas sa atin mula sa puot na darating. Kagaya ng pagkuha ng Diyos kay Enoch bago ang baha, tayo kukunin ng Diyos bago ang huling paghuhukom sa mundong ito.
May mga taong nagsasabi na ang mga ligtas ay mararanasan ang 7 taong kapigatian. Ngunit ito po ay lubos na mali. Kagaya ng kanyang pagkuha kay Enoch, bago ang paghuhukom sa pamagitan ng baha, kukunin niya ang mga naligtas na mga banal bago pa man dumating ang huling puot na darating sa mundong ito. Kaya tayo ay naniniwala na tayo kukunin bago pa dumating ang kapigatian. Kaunting araw na lamang ang natitira bago matapos ang taong ito. Marahil ay darating ang Panginoon ngayong taon. Kung hindi man, maaari siyang dumating sa susunod na taon. Kaya kahit na tayo ay naghihintay sa Kanya na gaya nito, hindi tayo maaaring magkamali. Araw-araw. Whenever strange clouds appear in the distant sky, I wonder if our Lord is coming. Tama po ba? Jesus who promised to return when He left, when will you come again? Tunay kong hinihiling na dumating na agad ang Panginoon. Gayunpaman, kapag aking naiisip ang mga taong hindi pa naliligtas, sila po ay nakakaawa. Sa makatuwid, kailangan nating gawin ang ating lahat na makakaya upang maipangaral ang Ebanghelyo sa pagkakataong ibinigay sa atin. Wala po tayong panahon na dapat sayangin. Ang pagkakataon na mabuhay para sa Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo ay hindi na marami. Sa 2 Tesalonica 2:1, sinasabi na sa pagdating ng Panginoon, ang lahat ng mga banal ay magkakatipon sa Kanyang harapan. Mula sa mga banal na nauna sa atin, mula sa mga nasa panahon ng lumang tipan, ang mga banal sa panahon ng bagong tipan na naligtas at umalis patungo sa Panginoon, at sa mga nabubuhay na mga banal na babaguhin, ang lahat ng mga banal na naligtas ay titipunin sa pagdating ng Panginoon na napapaligiran ng mga hukbo ng langit ng mga anghel. Isipin niyo pong pangyayaring iyon ng sandali. Nakakamangha. Apokalipsis chapter 7, sinasabi, verse 9, ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. Sa panahong iyon, ang lahat ng mga naligtas na mga banal ay titipunin ng sama-sama sa pagdating ng Panginoon. Ito ang magiging kamangha-manghang sandali. Makikita natin ang lahat ng mga banal na naunang umalis sa atin, kasama ang mga nasa panahon ng lumang tipan, lahat ng mga tao na nabasa natin sa Biblia, makakatagpo natin sila sa harapan ng Panginoon. Makikita natin si Apostol Pablo, Deacon Esteban na binato hanggang sa mamatay habang nangangaral ng Ebanghelyo. Maging si Apostol Pedro, sa sandaling iyon, kahit hindi natin kilala ang isa't isa, ang ating kaalaman magiging perpekto gaya ng pagkakilala ng Diyos sa ating lahat. Gaya ng sinabi sa unang Korinto 13, tayo magiging kagaya ng Panginoon, maging ang ating nalalaman. Bahagi lamang ang ating nalalaman ko. Ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung papaanong ako'y lubos na nakikilala. Unang Korinto 13 verse 12. Noong si Jesus ay nagbagong anyo sa bundok ng pagbabagong anyo, sinabi ba niya sa mga alagad, ito nga pala si Moses, ito naman si Elias, ang mga taong nababasa ninyo sa mga kasulatan? Hindi po. Pero nakilala agad sila ni Pedro. Ang ating kaalaman ay magiging kagaya ng sa Panginoon. Makikita natin ang lahat ng mga banal na naunang namatay sa atin, maging ang mga miyembro ng ating pamilya na naligtas, na nagtungo sa Panginoon, makikilala natin silang lahat. Gano'n nga ito kamangha-mangha. Tama po ba? Sa panahong iyon, isa pang bagay dapat nating maunawaan, magkakaroon tayo ng gantimpala. Mateo chapter 16 verse 27. Mateo chapter 16 verse 27. Basahin natin, sapagkat darating ang anak ng tao nakasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kapag dumating ang Panginoon kasama ang kanyang mga anghel, sinabi po, bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang bawat tao na ito'y tumutukoy sa mga naligtas. Bagamat naligtas tayo sa pamamagitan ng isang kaligtasan, ngunit kung paano nabuhay ang bawat isa pagkatapos maligtas ay magkakaiba. Kaya nga sabi, bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ako'y malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Apokalipsis 22. Dala ko ang aking gantimpala. Pantay nating tinanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos.
Ngunit ang gantimpala, kaluwalhatian at ang walang hanggang kaluwalhatian na ating matatanggap sa harapan ng Panginoon ay magkakaiba, bawat isa. Unang Korinto 4:5, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Ang iba ay tatanggap ng papuri, gaya ng magaling, mabuti at tapat na alipin. Mateo 25:21, ang iba naman ay sasawayin, ikaw na masama, tamad na alipin. Ano bang dapat nating gawin upang maging karapat-dapat tayo sa papuri? Nabubuhay ka ba na may pananabik sa pagdating ng Panginoon? O ikaw ay kagaya ng mga tao sa sanlibutan, nabubuhay lang para sa mga material na bagay? Iniisip lang kung paano makakapamuhay ng maayos at masagana sa mundong ito? Ang tunay nating pag-asa ay nasa Panginoon, tanging sa Panginoon lang. Sa mga awit 39, 6-7, sinabi ni Haring David, tunay na ang tao'y lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang mga tao'y nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ang dakilang Haring David na sumakop sa lahat ng mga bansang nasa palibot nila at nagtatag ng pinag-isang kaharian ay nagsabi, tunay na ang tao'y lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Mga walang kabuluhan nga rin. Dahil bigla silang maglalaho, lahat na gaya ng hangin. Sinusubukan ng mga tao, makakuha sila. Ang mga tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Dakilang haring si David ay nabuhay 3,000 years nang nakalipas. Biglang may taong nagsabi, ang ating pag-asa ay dapat natutuong nasa Panginoon lamang. Dapat tayong mabuhay na inaasam ang araw kung kailan darating ang Panginoon. Ang araw na tayo ay babaguhin na gaya niya at makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Unang Pedro, chapter 4, verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo magpakatino, magpigil, alang-alang sa inyong sarili. Magpigil sa sarili. Kahit sa mga naligtas na, may mga taong hindi nagpipigil sa kanilang sarili. Sabi sa Efeso 5:14, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kahit sa mga naligtas na, may mga natutulog. Sila'y nananaginip ng mga makasanlibutang panaginip, gaya ng pagiging mayaman, pagiging hari, mga taong nagpapagala-gala sa kanilang panaginip. Huwag po tayong maging ganoon. Si Kristo'y magliliwanag sa iyo. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay malapit na at hindi tayo dapat matulog at mahulog sa sanlibutan. Kung mangyayari ito, tayo mapapahiya sa kanyang pagdating. Kaya sa John 9:4, kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi at walang taong makakagawa. Walang tao na makakagawa. Ang gabi na walang sino man ang makakagawa ay malapit nang dumating. Ito ang huling pagkakataon na ibinigay sa atin. Ang araw ngayon ay papalubog na sa kanluran. Natapos na ba natin ang lahat nating kailangang gawin? Kapag tumayo tayo sa harapan ng Panginoon, tatanggap ba tayo ng papuri at kaluwalhatian? Ikalawang Korinto 5:19, sinabi ni Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa'y tumanggap ng kabayaran sa mga gawa na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Bakit ba natin sinusubukang bigyang kasiyahan ng Panginoon habang tayo nabubuhay o maging kahit tayo ay namamatay? Dahil tiyak na tayo ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. At lahat ng bagay na nangyari bago tayo naligtas ay nakalipas na. Hindi na yun kabilang. Ngunit kung paano tayo mabuhay pagkatapos nating maligtas, lahat ng iyan ay bibilangin, bibigyan ng gantimpala. Maging ngayon, kung haharap tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng maraming panghinayangan. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, nabuhay sana ako ng mas maayos para sa Panginoon. Nagsisisi ako na nabuhay ako, gaya ng isang duwag para sa mga walang kabulong bagay ng sanlibutan at para sa pagnanasa ng laman. May pagkakataon pa tayo, may natitira pa tayong tsansa. Sa tingin ko po, dapat akong mabuhay na masipag para sa Panginoon. Kapag pinag-iisipan natin ang araw ng pagdating ng Panginoon, kung
saan ang bawat tao bibigyan ng gantimpala ayon sa kanilang mga ginawa, maaalala po natin ang unang Korinto 9:24. Unang Korinto 9:24. Sinasabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang mga atleta sa Olympic, kapag sila'y napili para sa isang team, sila ang mga magpupunta sa Olympics. Ngunit ang iba'y nananalo ng ginto, ng pilak o ng tansong medalya. Parehong kanilang mga karanasan nung sumali sila. Ngunit pagbalik, ang iba'y tatanggap ng ilang medalyang ginto o pilak at sila'y babatiin ng may malaking kagalakan. Ngunit ang iba naman, walang napanalunan. Tahimik silang babalik na nahihiya. Maaring palihim silang babalik sa gabi. Mga kapatid, tayo ay naligtas at ang Panginoon ay nagbigay na sa atin ng pagkakataon na mabuhay para sa Kanya. Ito ba isang biro? Ito ba'y gawa-gawang kwento lang? Hindi ba natin kayang mabuhay ng matino o maayos para sa Panginoon? Mula ng araw na tayo ay maligtas hanggang ngayon, may kumpiyansa ba nating masasabi na nabuhay tayong walang ikakahiya? Dapat tayong mabuhay ng gayon. Kaya't tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Nais ng Panginoon na bigyan tayo ng isang hindi nasisirang putong ng kaluwalhatian. Kaya sabi sa Pilipos, chapter 3, isang bagay ang ginawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin. Dapat tayong tumakbo tungo sa ating gantimpala, gaya ng isang mananakbo na sinisikap tumakbo patungo sa finish line. Buksan po natin sa Lucas chapter 12. Lucas chapter 12, verse 35. Lucas chapter 12, verse 35. Basahin natin. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. Sinabi ni Jesus, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. Paliwanagin ang ilawan ng salita. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo matutulog, kundi tumayo po tayo. Kailangan natin ng sapat na tulog. Ngunit ang puso natin ay dapat nagising. Dapat nating panatilihing nagliliwanag ang ilawan ng salita ng Diyos at huwag itong patayin. At maghintay sa pagdating ng Panginoon. Mapapalad ang mga aliping iyon na madatna ng Panginoon na nagbabantay kapag siya ay dumating. Dahil ang araw ng pagdating ng Panginoon ay malapit na, dapat tayong manatiling gising. Ang ugali ng mga taong inaasam ang pagdating ng Panginoon ay nananatili silang gising. Sa Roma 14:7-8, Roma 14:7-8, walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sinuman namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Tayo'y hindi sa ating sarili. Tayo'y mga binayaran ng Panginoon ng malaking halaga ng kanyang dugo. Kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya nga kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Wala tayong karapatang mabuhay para sa ating sarili. Para kay Kristo lamang mabubuhay. Para kay Kristo lamang mabubuhay. Sa buhay o kamatayan, ako ay sa Panginoon. Dapat tayong mabuhay na gaya noon. Kung tayo'y mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Panginoon ay malulugod at tutulungan tayo habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Totoo po ito. Kung ang isang Kristiyano ay hindi naniniwala dito, mabubuhay lang para sa sarili, isa itong miserableng buhay. Isang sumpa ang mabuhay at mamatay para sa iyong sarili. Ito ay mali para sa mga Kristiyano. Huwag po natin itong gawin. Tayo dapat mamuhay ng maayos sa buhay para sa Diyos at magtungo sa harapan niya. Unang Pedro 1:13, kaya't ihanda ninyo
sa gawain ng inyong mga pag-iisip na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Sa pagdating ng Panginoon, may biyayang ipagkakaloob siya sa atin. Ano po ito? Ito din po ay biyaya. Gaano ba kalaki ang sinakripisyo natin para sa Panginoon? Subalit ang galing pala ibibigay ng Panginoon ay napakalaki. Roma chapter 8, verse 17 at 18. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan. Ano pong kasunod? Anong kasunod? Ay hindi karapat-dapat na maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. May mga kahirapan at sakripisyo na ating tinatanggap para sa Panginoon. Subalit gano'n nga tayo kasaya at nagpapasalamat na nabubuhay tayo para sa Panginoon. Ang pagdurusang natatanggap natin para sa Panginoon ay maliit. Kaya sabi sa 2 Korinto 4:17, magaan at panandali ang kapigatian. Ang mga kapighatian para sa Panginoon ay panandalian at napakaliit. Ngunit para sa walang hanggan at hindi masukat na kaluwalhatian. Ang walang hanggan, kaluwalhatian na ibibigay sa atin ng Panginoon ay hindi maikukumpara sa pagdurusa na ating tinatanggap. Tayo nabubuhay ng kaunti para sa Panginoon. Subalit, binibigyan tayo ng Panginoon ng walang hanggang kaluwalhatian. Kaya sinabi niya na asamin ang biyayang ibibigay niya sa atin sa kanyang pagbalik. Nainiwala ka na naligtas ka niya. Subalit, bakit hindi mo ito pinaniniwalaan? Kung mabubuhay tayo para sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Habang nabubuhay tayo para sa Panginoon, sa mundo, bibigyan niya tayo ng walang hanggang kaluwalhatian. Naniniwala tayo na ang Panginoon ay namatay sa krus at pinatawad ang ating mga kasalanan, magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ang Panginoon ay babalik at kukunin tayong kasama niya. Iyon ay dakilang paniniwala. Subalit, bakit hindi kayo naniniwala na kasama niyo siya sa inyong buhay? Dapat po tayong maniwala. Huwag kayong mabalisa sa inyong mga buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung anong inyong isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung ganoon, ano ang aking gagawin? Ibubuka na lang ba ang aking bibig, itingin sa langit at maghihintay? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ipinangako niya na kung susunod tayo sa salita ng Panginoon, at mabubuhay ayon sa kanyang kalooban, ang Diyos nang bahala sa lahat ng ating pisikal na pangangailangan. Mabuhay man tayo o mamatay, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos. Gano'n nga ito kamangha-mangha. Kaya kung gayon, ang Panginoon tutulong sa atin. Hindi natin alam kung gaano katagal pang panahon ang natitira para sa atin, subalit hindi na ito sapat. Mayroon na lamang kaunting pagkakataon para mabuhay sa Panginoon at ipalaganap ang Ebanghelyo. Huwag nating sayangin ang huling tsansa na bigay sa atin. Kung hindi tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ngayon, ay mabuhay na tayo ng masipag para sa Panginoon mula ngayon at sasamahan at tutulungan tayo ng Panginoon. Ngayon ay mayroon tayong winter retreat at ang unang Bible seminar ay magaganap sa January. Tayo ay manalangin na maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas. Dapat tayong manalangin ng higit. Hindi natin ito magagawa nang wala ang tulong ng Diyos. Kaya ang panalangin ay pagkakataong ibinigay sa atin. Ang hindi nanalangin ay isinusuko ang pagkakataong bigay sa kanila ng Diyos. Hindi ito tama. Habang nanalangin at iniisip kung paano ako mabubuhay, ipapangaral ang Ebanghelyo at magbibigay lugod sa Diyos, dapat tayong mabuhay ng may ganitong puso at asamin ang muling pagdating ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa mga huling mga araw sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. Ang aming katawan at kaluluwa ay sa iyo lamang. Kaya pakiusap, tulungan mo kaming huwag mabuhay o mamatay para sa aming sarili na natitira naming buhay. Kundi kami ay mabuhay at mamatay para sa iyo na ginagawa ang lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pakiusap, pamunuan at gabayan mo po kaming lahat ng iyong salita upang kami makatayo sa harapan mo na wala kaming ikakahiya sa iyong nalalapit na pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.